bukas yung na naginip siya. Naging aware siya na ang Panginoon kasama niya, hindi siya iniwan. Okay? So, eyes of your spirit open to see what is happening. Ayun. Nabubuksan yung ating spiritual eye. Transportation, the spirit realm. Physical feeling in the hand. So, minsan may mga pakiramdam ka, halimbawa, ginagamit din ng Lord yun. Wala ka namang sakit, bigla mong nararamdaman mo parang ang init-init ng iyong kamay. Oh, yun pala, merong gusto ng Holy Spirit na ipag-pray mo na may sakit. Nung ipinag-pray mo, nawala na yung makaramdaman na gano'n. Minsan, hindi lahat ng nararamdaman mo sa katawan, ibig sabihin na may sakit ka. Minsan, pag sensitive tayo, may napipil ka, meron ka palang ipag-pray na may ganong karamdaman. Kaya lang, ipinadadama sa iyo para meron kang discerning of spirit, sabihin mo sa kanya, Sister, Brad, masakit ba yung balakang mo? Pero sa totohanan, may napil ka, pero siya yung may sakit. Ipag-pray mo. Nakuha niya? Nangyayari yun, ha? Feeling. Okay? Kaya napakaganda po ng discerning of the spirit. Through the spirit sense of smell and taste. Nasa-sense mo na smell mo. Okay? How to use or release what is received through discerning of spirit. Paano mo i-release daw yon? Paano mo gagamitin yung discerning of the spirit? You may need to avoid further interaction with the people you've been alerted to. So, kailangan daw maiwasan yung interaction with the people na yung pinagmiministeran. Or you may need to walk away from being in the company of certain people. Ibig sabihin, kailangan makinig ka sa Lord, mag-communion ka sa Lord, mag-pray ka, para makapag-focus tayo na yung naririnig natin talagang galing kay Lord. Concentration. So you may have to minister deliverance to the individual. Pwede. Yan yung paggamit nun. Kapag nagpipray ka ng tao, pwede ka mag-pray ng personal deliverance. Hoy, sinasabi ng Panginoon sa akin, ganito, para gumaling ka, nadidiscern ko na meron kang dapat i-forgive, na hindi mo pinaforgive. Tapos nag-pray kayo ng forgiveness, nag-pray mo siya ng deliverance, na-deliver siya. Gano'n. Okay? You may need to take authority over the kinds of spirit operating. So, kailangan natin ng authority. Tandaan natin, sabi ng Luke chapter 10 verse 19, we have power, we have authority. To tread on the scorpions and over all the power of the enemy and nothing will harm you. So meron kang authority, kahit ikaw ay pinakabagong Kristiyano, tandaan nyo, you have authority, you have power. Kasi nung tinanggap mo si Kristo, kasama yung authority and power na yun ibinigay sa iyo. Hindi dahil bago, dati ka na, hindi yun. Hindi patagalang kay Lord. Once na tinanggap mo si Lord, by faith, meron kang authority and power sa kalaban, nakaaway. Greater is He that is in us than Satan that is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. Okay? Kaya dapat natin alam yon na kasi si Satanas, alam niya kung ikaw ay walang authority o natatakot din. Dapat alam mo yung authority mo. Authority of the believers. Amen? Amen? You may need to stop something from progressing further. Naalala ko minsan, sa experience ko sa Pilipinas, umaga natutulog ako, merong isang pamilya ron, tinawag ako, sabi niya, Pastor, yung ate ko, inaalihan ng demonyo. Ha? Okay, nagkakape pa, kagigising ko pa lang. Nasaan nandun sa bahay? Punta kami sa Kalumpang, San Miguel, Bulacan. Pagdating ko sa bahay, hawak-hawak yung hawak-hawak yung paa, hawak-hawak yung kamay, tapos may hawak na Bible. Ginaganon. Dumudugo na ang ipis. Lumayas ka! Basta may espiritu, inaano ng Word of God. Hindi mo yan mapapalayas ng ganon. Na bambuhin mo ng Biblia para umalis ang demonyo. Pagdating ko, ano ka ako nasaan? Sabi ko, alam ko ikaw alam mo yung authority mo .
Sabi ko, in Jesus' name, bitawan nyo. Dalawang binitawan, paa, kamay. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, pumayapa ka. O di, hindi na nagwawala. Tapos nireview ko, any spirit that is not of the Lord, I command you to come out of her in Jesus' name. Lahat ng masamang spiritual, lumayas ka sa babaeng ito. Come out in Jesus' name. Lumayas. Kasi, yung authority, dapat alam mo yung authority mo, yung position mo, kung saan ka nakaposisyon. Hindi yung pwedeng, may demonyo tao. Uy. Nag-discern nyo ng kaaway, ha? Ang kaaway may discerning din. Nadi-discern niya, takot ito. Ang gagawin ng kaaway, parang pabo, parang cobra. Di ba yung pabo, parang mukhang matapang. Gano'n yung mga buhok. O, gano'n ang kaaway. Para matakot ka, nagkukungwaring siya malaki pero malingkit lang naman. Wala naman. Kasi alam mo, ang Word of God, defeated na siya. Di ba tinuro ko kanina? Sa cross, talunan na siya. Kaya lang, nagpapanggap siya. Kaya nga sabi ng Bible, the devil, he is a like roaring lion. He is looking for someone that he may devour. Siya po hindi talaga siya lion. Like lang, kamukha ng leon. Naghahanap lang siya ng masisira. Pero ang tunay na leon, si Kristo, he's the Lion of Judah. Yung lion nasa sa iyo. Kaya, greater is Jesus that is in us. Amen? Si Satan, like umaatunga lang. Ginagaya lang. Umuunga lang, parang aso, tumatahol, pero hindi nangangagat. Pag kinagat ka, gilagid lang pala, walang ipin. Pero natakot ka. Kasi roaring siya, like roaring lion. Umaatungan. Ganon. Amen ba? Amen. Meron tayong authority. Tandaan natin. You may need to stop something from progressive parallel. So, kailangan alam natin yan. Okay? So, ngayon, dako po tayo. Natapos po natin yung tatlo.